Okay guys, magkano magpa-opera sa thyroid dito sa Pilipinas? Ready na kayo? Let's start! Good day again guys, this is Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. If you're new here, welcome po sa channel, and if you've been here before, thank you again for visiting. Malamang ikaw ay isang taong sinabihan na magpa-opera or considering na magpapa-opera ka dito sa thyroid. Katulad ng maraming Pilipino dito sa atin, medyo mahirap ang budget. So ngayon, alamin natin magkano nga ba magpa-opera dito sa Pilipinas. Before we dive in guys, don't forget to like this video, subscribe, and hit that notification bell for more health-related content. Okay, start na po tayo. Una sa lahat, bakit mo kailangang magpa-thyroid surgery? Sinabi ko na po yan sa dating mga video. I'll try to give the description sa baba po. But anyway, ito yung mga common reasons bakit ka nga ba nagpapa-opera sa thyroid. Number 1, malaki yung bukol mo sa thyroid. Number 2, hyperthyroid ka na hindi gumagaling. Hindi gumagaling sa gamot, hindi gumaling sa radioactive iodine. Number 3, meron kang bukol sa thyroid na nahihirapan ka ng lumunok, huminga, or nasasakal na. Itong mga to, pag pinagsama-sama mo or isa dito sa mga to, pwede ka nang i-consider o sabihan ng doktor mo na magpa-opera. Ngayong alam mo na ikaw ay magpapa-opera, ano ba yung mga factors na nagpapamahal or nagpapamura sa gastusin mo pag ikaw ay magpapa-opera? First reason or isa to sa pinaka-mabigat na rason is yung saan kang hospital magpapa-opera po. Usually, private hospitals, mas mahal yan compared dun sa public o government hospitals natin. Again, ito ang isa sa pinaka-importanting bagay para malaman mo kung gagastos ka nga na malaki sa operasyon mo or mas makakamura po kayo. Second is yung surgeon's fee, yung mag-o-opera sa inyo. Minsan po kasi mas experienced or mas specialized yung surgeon, mas mahal po yung fee nila. Although sa totoong buhay, mayroong mga surgeon po na mura, but in general, ito po yung sinusunod na rule. Mas maraming pasyente, mas maraming experience magpa-opera, mas mahal usually yung singil po nila. Anesthesia and OR cost. Siyempre, kasama na rin po ito sa hospital bills, kailangan binabase mo lang rin yan. Hindi lang yung nagpa-hospital ka, hindi lang yung nag-opera sa'yo, yung mag-anesthesia sa'yo, at yung gagastusin during the operation. Pre-surgery tests. Usually, ito yung mga clearance na ginagawa nila. Siyempre, kasama po yan, magpapalabs ka, CBC, thyroid function test, X-ray, or ECG, and may mga dagdag na laboratory kung mas marami kang comorbidities or mas marami kang sakit. Pero mas maraming sakit, mas kailangang iba't ibang clearance sa iba't ibang doktor. Kung minsan, kailangan mo ng kidney specialist for your CKD, lalo na pag nagda-dialysis po kayo, heart doctor kapag ikaw ay may sakit sa puso, or katulad po sa amin, hormone doctor, endocrinologist para magpa-clearance dun sa iyong thyroid tests. Sometimes, internist na po yung gumagawa ng mga yan. Kasi bago ka maging kidney specialist, heart specialist, or endocrinology, hormone specialist, dumaan naman po yan sa pagiging internist. But that's another topic in another video. Now, the cost. Ito na yung pinag-uusapan natin. Usually, public hospitals cost around 30 to 80,000 po. Kung minsan, kasama na yung PhilHealth doon. But sometimes, yung mga ibang hospital po, may mga tinatawag na no balance billing. Anong ibig sabihin nito? Ito ay kapag ikaw ay inoperahan, lahat-lahat na ng gastusin, bayad na. Wala ka nang dadagdag pa. Pero syempre guys, tanong nyo muna sa hospital ninyo. Again, government hospitals lang ha. Usually yun lang kasi yung mga may no balance billing. Now, kapag private hospitals naman, mas sikat yung hospital, mas mahal. Mas malapit ka sa Manila or nasa Manila ka or nasa city ka, mas mahal. Usually, ang cost po ng private hospital thyroid surgery is around 100, 150, or even 300 plus pa. Again, depende po kung saan kayo magpapa-opera. And syempre, extra costs na kailangan mong malaman, post-op medications, kung ikaw ay nagka-aberya ba, ibig sabihin, nagkaroon ka ng infection kunwari, or wag naman sana, nagkaroon ka ng heart attack, or uncontrolled bleeding during your operation. Umahaba yung time na ikaw ay nasa loob ng hospital, syempre, umaandar yung metro ng gastusin mo. Kailangan mo ring i-consider yun. And last, yung post-op or post-surgery care. Siyempre, iinumin mong gamot after mo maoperahan. And yung pathologist, yun yung binabiopsy nila or tinitignan nila via microscope kung anong itsura ng thyroid mo. Cancerous nga ba yan or non-cancerous? Siyempre, gusto sana natin benign or non-cancerous ang lalabas sa inyong biopsy result. Again, binabiopsy rin po yan. Hindi lang sa tusok, but yung mismong itsura ng inyong thyroid. And remember, the cost of your procedure will depend largely on the hospital, kung saang lugar ka pupuntahan at sinong surgeon mo. So, Dok, paano makakatipid sa paggastos ko? Siyempre, lahat tayo, Pilipino, PhilHealth. Diyan tayo umaasa lahat. Ang coverage lang po ng PhilHealth, usually mga 40,000 po as of this video, so 2025. Kung may HMO ka, or yung tinatawag nating health insurance,
mas mababawasan pa yung gastusin mo. Siyempre, ask nyo po yung health insurance niyo kung magkano yung covered ng inyong operation. Sometimes kasi yung iba 100,000 lang, yung iba nga 50,000 lang, or yung iba umaabot ng 500. Siyempre, ask them first bago mo i-consider kung pasok ba ito sa budget para ikaw ay magpa-opera. And last but not least, yung government or charity help, DOH, PCSO, or sa ating mga government politicians, minsan nakakahingi tayo, gagawa tayong letter, meron kang isasubmit para makatulong sa ating mga gastusin. Siyempre, isama ko na rin po yung mga social media groups na pwedeng makatulong sa atin at magsabi ng mga tips paano pa makakatulong, makabawas sa mga menos natin sa gastos. Yun, malaking bagay yun. Pwede mo silang tanungin directly. So, to answer the question, is thyroid surgery expensive? Well, it depends. With the right kind of planning, titignan mo yung PhilHealth mo, may HMO ka ba, nakagawa ka ba ng mga letters sa ating mga government agencies, pwedeng makameno sa gastusin mo. And again, which hospital, sang lugar ka, and of course, yung surgeon na mag-o-opera sa'yo will be important in the overall cost of your surgery. And syempre, cross fingers, sana walang aberya during and after your procedure para mas maikli lang yung hospital stay mo. So, ayun. If you have any comments and questions, please type in nyo lang po sa baba. Our team will be happy to answer them. And again, if you found this video helpful, please like, share, and subscribe for more health insights. Meron ako isang video, popost ko na lang dito or dito, yung cost din ng thyroid surgery from a surgeon standpoint. Please panoorin nyo rin po yun, guys. Baka makatulong sa inyong pagdedesisyon kung magpapa-opera ka nga or saan ka magpapa-opera. Okay, I think that will be it. This has been Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist, signing out.